Ang pagtatagumpay sa larangan ng kagandahan at tanyag na patimpalak ay hindi lamang nasusukat sa sining ng korona kundi sa bigat ng kwento sa likod ng tagumpay. Isa sa mga pinakatanyag na pangalan na nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng ugnayang Pilipino at pandaigdigang entablado ay si Maria Venus Bayonito Ra Orillan. Siya ay kilala ng publiko bilang kinatawan ng bansa na nagbigay ng panibagong sigla sa pakikibaka para sa karangalan sa Miss Universe noong taong 2010. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang payak na pamumuhay sa lalawigan patungo sa entablado ng buong mundo ay naglalaman ng mga personal na hamon, tagumpay, kontrobersiya at malalaking pagbabago sa kanyang personal na paniniwala at direksyon sa buhay. Isinilang si Maria Venus Bayonito Ra noong 7 ng Hulyo 1988 sa lungsod ng Doha sa Qatar. Ang kanyang ama isang Indian American habang ang kanyang ina isang Pilipina na nagngangalang Esther Bayonito. Siya ang pinakabata sa 5 magkakapatid sa kanilang pamilya. Noong siya ay sanggol pa lamang, dinala siya ng kanyang ina sa Pilipinas upang doon palakihin. Lumaki siya sa bayan ng Bato na matatagpuan sa lalawigan ng Camarines Sur, partikular sa rehiyon ng Bicol. Sa unang 20 taon ng kanyang pamumuhay, nanirahan sila sa isang payak na kubo na gawa sa kahoy, kawayan at dahon ng anahaw sa gitna ng isang malawak na bukirin kung saan wala silang supply ng kuryente. Ang kakulangan sa pinansyal na aspeto ay hindi naging hadlang upang ipagpatuloy niya ang kanyang edukasyon dahil nagtapos siya ng elementarya at sekundarya sa kanilang lokal na pamayanan, kabilang ang San Vicente High School kung saan nagsimula ang kanyang pagsasanay sa mga paligsahan sa pagtatalumpati. Ang karera ni Venus Ra sa mga patimpalak ng kagandahan ay nagmula sa mga lokal na paligsahan sa kanilang rehiyon. Noong taong 2008, sumali siya sa Miss Philippines Earth at nagwagi bilang Miss Philippine Eco-Tourism. Bago nito, nakilala rin siya sa rehiyon ng Bicol nang tanghalin siyang Miss Bicolandia. Ginamit niya mga napanalunang premyo upang makabili ng lupa para sa kanyang ina at matulungan ang kanilang kabuhayan. Sa kabila ng kahirapan, nagpatuloy siya sa pag-aaral sa Bicol University sa lungsod ng Legazpi kung saan nakamit niya ang bachelor na degree sa Communication Arts major in Journalism. Nagtapos siya bilang cum laude sa pamamagitan ng tulong mula sa Francis Papica Foundation. Matapos ang kanyang kolehiyo, nagtrabaho muna siya bilang isang information assistant sa Department of Environment and Natural Resources para sa Bicol Region. Ang kanyang hilig at husay sa paglakad na sinasabing nakuha niya sa pagsasanay sa mga pilapil ng palayan ang nagdala sa kanya upang sumubok sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Noong unang bahagi ng taong 2010, nagpasya siyang sumali sa Binibining Pilipinas, ang pinakatanyag na pambansang patimpalak sa bansa. Noong 6 ng Marso 2010, nakamit niya ang pinakamataas na parangal ng itanghal siya bilang Binibining Pilipinas Universe 2010. Bukod sa pangunahing korona, nakuha rin niya ang mga special na parangal tulad ng Best in Long Gown, Best in Philippine Terno at Miss Friendship. Ang panalong ito ang nagbigay sa kanya ng karapatan na ipresenta ang Pilipinas sa gaganaping Miss Universe sa lungsod ng Las Vegas, Nevada sa Estados Unidos. Ang tagumpay na ito ay nagdala ng malaking kagalakan sa kanyang mga kababayan sa Bicol at sa buong bansa dahil nakita sa kanyang potensyal na muling maibalik ang Pilipinas sa mapa ng pandaigdigang pagandahan matapos ang ilang taon na hindi pagpasok ng bansa sa mga huling yugto ng paligsahan. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa pambansang entablado, nakaharap niya ang isang malaking krisis noong Marso 29, 2010. Inanunsyo ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated na tinatanggalan si Venus Ra ng kanyang korona dahil sa mga irregularidad sa kanyang dokumento ng kapanganakan. Ayon sa pamunuan, may mga hindi pagtutugma sa mga impormasyong ibinigay sa kanyang aplikasyon at sa nakasulat sa kanyang birth certificate, partikular na ang lugar ng kanyang kapanganakan at ang nasyonalidad ng kanyang mga magulang. Ang isyong ito ay nagdulot ng malawakang debate sa bansa hinggil sa kanyang pagkamamamayan. Nakakuha siya ng suporta mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang nooy tagapangulo ng Commission on Human Rights. Matapos ang masusing pagsusuri at para sa mga makataong rason, nagdesisyon ng organisasyon noong 10 ng Abril 2010 na maaari niyang makuha muli ang korona sa kondisyon na makapagpapakita siya ng isang balidong pasaporte ng Pilipinas. Noong 19 ng Mayo 2010, opisyal siyang ibinalik bilang kinatawan ng bansa matapos niyang makuha ang kanyang pasaporte mula sa Department of Foreign Affairs. Ang pagbabalik ni Venus Ra sa kompetisyon ay nagbunga ng makasaysayang pagganap noong Agosto 23, 2010 sa Mandalay Bay Resort and Casino sa Las Vegas. Umabot siya sa huling 5 kalahok ng Miss Universe 2010. Sa huling yugto ng paligsahan, tinanong siya ng Amerikanong aktor na si William Baldwin hinggil sa pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya sa kanyang buhay at kung ano ang kanyang ginawa upang maitama ito. Direkta at buong kumpiyansa siyang sumagot sa wikang Ingles na sa kanyang 22 taon ng pamumuhay, walang rason upang ituring na malaking pagkakamali ang anumang bagay dahil palagi siyang may tiwala sa kanyang pamilya at sa pagmamahal na ibinibigay sa kanya. Ginamit niya ang pariralang major upang bigyang diin ang kanyang pahayag na nagtapos sa kanyang pagiging 4th runner-up sa kompetisyon.
Ang sagot na ito ay naging tanyag sa buong mundo, naging bahagi ng kulturang pop ng Pilipinas at nagbukas ng maraming oportunidad sa kanyang karera sa telebisyon. You know what, sir? In my 22 years of existence, I can say that there is nothing major problem that I have done in my life because I am very confident with my family, with the love that they are giving to me. So, thank you so much that I am here. Thank you so much. Matapos ang kanyang karanasan sa Miss Universe, pumasok si Venus Ra sa industriya ng libangan sa Pilipinas. Pumirma siya ng eksklusibong kontrata sa network ng ABS-CBN at naging isa sa mga regular na tagapagtanghal ng palabas sa umaga ng Umagang Kay Ganda mula taong 2011 hanggang 2013. Naging bahagi siya ng mga iba't ibang programang tulad ng ASAP at lumabas sa mga serye ng Maalaala Mo Kaya kung saan ipinakita ang kwento ng kanyang sariling buhay. Sa kabila ng kanyang kasikatan sa telebisyon at mga kontrata sa pag-eendorso ng mga produkto, napansin ng publiko ang unti-unting pagbawas ng kanyang mga proyekto at ang kanyang tuluyang pag-alis sa harap ng kamera. Ang pagkawala niya ito ay nagdulot ng mga katanungan mula sa kanyang mga tagahanga na nag-isip kung ano ang naging dahilan ng kanyang biglaang paglayo sa industriya ng showbiz na marami ang nagnanais na mapasukan. Ang dahilan ng kanyang paglayo sa sirkulo ng telebisyon ay ang kanyang desisyon na unahin ang kanyang personal na pag-unlad, edukasyon at pananampalataya. Noong taong 2014, nagpatala siya sa University of the Philippines sa Diliman upang kumuha ng Master of Arts in Community Development. Ang programang ito ay nangangailangan ng buong panahon at atensyon dahil sa mga gawaing pananaliksik at aktual na pagbisita sa mga komunidad. Noong Hunyo 2017, matagumpay niyang natapos ang kanyang master's degree na itinuturing niyang isa sa kanyang pinakamalaking tagumpay sa buhay. Kasabay nito, nag-iaktibo rin siya sa mga gawaing pangrelihiyon sa ilalim ng Christ Commission Fellowship. Ipinahayag niya sa kanyang mga panayam na nakaramdam siya ng kawalan ng kapanatagan sa mundo ng showbiz at nadagpuan niya ang tunay na kapayapaan sa paglilingkod sa komunidad at sa pagiging isang debotong Kristiyano. Sa pagpapatuloy ng kanyang bagong landas, naging bahagi si Venus Ra ng iba't ibang organisasyon na tumutulong sa mga kabataan. Nagtrabaho siya bilang isang tagapagsalita at voluntaryo para sa Elevate National, isang kilusan na naglalayong gabayan ang mga mag-aaral sa sekundarya at kolehiyo tungo sa tamang pamumuhay at pagpapahalaga sa moralidad. Ginamit niya ang kanyang boses upang magbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kwento mula sa kahirapan patungo sa tagumpay, pati na rin ang mga aral na kanyang natutunan sa kanyang mga pagkakamali at karanasan sa buhay. Sa panahong ito, pinanatili niya ang isang pribadong pamumuhay, malayo sa mga intriga at kontrobersya ng industriya ng sining, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mamuhay ng normal at may tiyak na layunin. Ang kanyang buhay pag-ibig ay nananatiling pribado sa loob ng 8 taon kung saan pinili niyang manatiling walang kasintahan upang mag-focus sa kanyang misyon at paniniwala. Ang sitwasyong ito ay nagbago noong taong 2022 nang makilala niya si North Aurelian, isang negosyante at pribadong individual. Sa isang okasyon kung saan naglingkod si Venus bilang tagapagtanghal ng kasal habang si North naman ang pinakamatalik na kaibigan ng ikinasal. Ang kanilang pagpapakilala ay nagbuo ng isang malalim na ugnayan na nakabatay sa magkatulad na pananampalataya at layunin sa buhay. Noong 10 ng Disyembre 2023, ginulat niya ang publiko na magbahagi siya ng mga larawan ng kanilang prenup sa kanyang Instagram account. 2 araw matapos ang anunsyo, noong Disyembre 12, 2023, opisyal na ikinasal si Venus Ra at North Aurelian sa isang kristyanong seremonya na ginanap sa CCF Center sa lungsod ng Pasig. Ang kasal ay dinaluhan ng kanilang pamilya, malalapit na kaibigan na dilang kapwa niya Reyna sa kagandahan tulad na Miriam Gambao at Shamsi Supsup. Sa kasalukuyang panahon, si Maria Venus Ra Aurelian ay ganap nang nakatira sa Kalakhang, Maynila kasama ang kanyang asawa. Nakatuon ang kanyang pansin sa kanyang pamilya at sa pagpapatakbo ng kanyang mga advokasya. Patuloy siyang nagsisilbi bilang isang taga-endorso ng mga piling produkto na may kaugnayan sa kalusugan at kagandahan. Ngunit pinipili niya mga proyektong kanyang tinatanggap upang hindi madaig ang kanyang oras para sa pamilya at komunidad. Aktibo rin siya sa paggawa ng mga digital na nilalaman na naglalayong magbigay ng mga positibong mensahe at inspirasyon sa kanyang mga taga-subaybay sa social media, partikular na sa kanyang Instagram account kung saan mayroon siyang malaking bilang ng mga tapat na tagahanga. Hindi man siya regular na nakikita sa mga palabas sa telebisyon, ang kanyang impluensya bilang isang pinuno ng komunidad at huwaran ng mga kabataan ay nananatiling buhay at makabuluhan. Ang kwento ng buhay ni Venus Ra ay isang patunay na ang tunay na tagumpay hindi natatapos sa pagkamit ng isang korona o sa kasikatan sa telebisyon. Mula sa kanyang payak na simula sa rehiyon ng Bicol, hinarap niya ang mga hamon ng kahirapan sa mga kontrobersya sa kanyang pagkamamamayan ng may tapang at integridad. Ang kanyang desisyon na talikuran ng pansamantalang kislap ng showbiz upang itaguyod ang mas mataas na antas na edukasyon at paglilingkod sa kapwa ay nagpapakita ng isang malalim na karakter at malinaw na pananaw sa buhay. Sa kanyang kasalukuyang katayuan bilang isang may asawa, tagapagsalita at pinuno ng komunidad,
Patuloy niyang ipinapakita na ang pinakamahalagang korona na maaaring isuot na isang tao ay ang koronang gawa sa tapat na paglilingkod, pagmamahal sa pamilya at matibay na pananampalataya sa may lalang. Ang kanyang legacy ay hindi lamang ang pagiging unang nagdala ng parangal sa bansa sa bagong siglo, kundi ang kanyang patuloy na pagiging inspirasyon sa bawat Pilipino.